Magandang araw. Ito yung ah, bahay natin sa Rivera na ongoing construction ngayon. So today papaliwanag ko kung paano yung operation ng paggagawa ng hagdanan by removing yung existing na slab and saan manggagaling yung mga offset and saan at ano yung mga flow na mauuna. So, I will provide drawing after nito pero I think makakatulong na malaki yung 3D visualization para madaling i-explain and madaling balik-balikan para dun sa gagawa. So, to reference, ito yung bahay natin as of now. So, ito yung harap. Then, second floor. Ongoing siya ngayon. So, papasukin natin yung loob. Tingnan natin kung ano yung magiging konsepto ng paggawa ng hagdan. So, currently ito siya. So, alisin muna natin ito. So, ito yung slab nung second floor. So, wala dito yung mga kwarto na existing para makita natin yung layout ng slab. So, itong part na to, ito yung hindi pa nata-tiles and currently, meron tayong slab dito na gusto nating i-open. Pero, ang tanong, gaano ba kalaki yung opening and saan magsisimula yung offset niya? Yung slab natin is magkakaroon ng opening dito and ang pinaka offsetting niya is yung banyo sa baba which is made of concrete. To add din pala para dun sa offsetting nung slab opening natin, bukod dun sa banyo sa baba na concrete, meron din tayo dito na existing na beam. So, yung concrete dito na wall and yung beam, yun yung magiging offsetting natin para sa paggagawa nitong slab opening natin. Yan, ito, beam to eh. Yan. So, aalisin natin tong slab, then titignan natin ang ground level. So, existing sa baba, ito yung kwarto ni Mint, which is katabi ng banyo, and yung itong banyo is mayroon siyang concrete wall na dito manggagaling yung offsetting natin, referencing sa taas, para dun manggagaling o magsisimula yung slab opening. So, ang una nating gagawin is aalisin muna natin yung existing na aircon, which is ito. Ito yung existing na aircon at saka yung sliding window. So, tatanggalin natin siya. Then, after nun, itong partition na to is drywall. So, di mo na siya alisin. Ililipat natin yung mga services dito like yung wifi. So, yung wifi mapupunta dito. Ang unang step dito is gagawa ng board up. So, yung board up na mangyari is ganito. So, yung board up niya is manggagaling siya dito sa switch ng banyo para hindi matakpan yon. Then, hanggang dito. Hanggang dito. So, ang konsepto niya is, since ginagawa ito, gusto natin siyang i-fully enclose. At the same time, yung mga nakatira sa loob is makakagalaw pa rin sila ng komportable and makakadaan pa rin sila dito para makapagbanyo, makapunta dito sa sala. So, meron ka ditong opening na 60 cm wide. Okay, 60 cm wide. Then, since meron tayong gagawin na opening sa taas nito, is kukulungin din natin tong area nito para maging staging. So, ang challenge dyan is paano ito patitibayin. So, kailangan nating i-utilize tong concrete wall na to and concrete wall na to for support. And ito kailangan siguro magtukod dito para maging rigid ito. So, yun lang, dapat may daanan dito at least 60 para makadaan ng tao. Then, mapapansin na ito ay nakaslant kasi ang purpose niyan dahil mayroon tayong existing na poste dito. So, kung ididiretso ko kasi yan, medyo masikip na. So, once na na-erect na tong ating board up,
So, silyado yan. Walang alikabok na dapat makapasok dyan. Kailangan i-tape yung mga gap. I-tape natin. Then, after nun, tatanggalin itong existing na partition. Okay, so pag natanggal na tong partition, ang magiging access na dito sa area na to is yung window na tinanggal natin o yung opening ng sliding window. Then, doon magsisimulang magbutas ng slab. So, nasaan ang slab? So, ito yung slab natin ng second floor. So, ito yung aalisin natin. So, yung inalis na yan is nakalinya dito. So, ito ang pinaka reference point natin. Kailangan huwag natin itong tamaan. So, papakita ko. Yan. So, parang ito yung opening na maaalis. Slab na maaalis. So, ang lapad niyan is 90. Ang haba is depende kung saan magtatapos yung banyo sa itaas. So, lagay natin yung slab. So, ito yung slab, then opening. So, ito na yung magiging opening natin. Meron nga lang pa akong additional concern dito sa slab kasi pag ginawa natin yung opening, so nag-aalala kasi ko kung hihina ba yung slab natin. So, ang tanong ko is, meron ba tayong kailangan na gawin na additional reinforcement para dito? So, kailangan ba nating I don't know, hindi ko talaga alam kung kailangan kasi pagka tinanggal to, so baka humina tong slab. So, yun yung isang additional concern ko lang. Let's say nagawa ng opening, tsaka gagawin ng hagdan. So, yung hagdan natin is ganito. Yan. So, yung hagdan natin is 13 steps yan mula dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 steps. Then, since 60 itong ating board up, yung last landing, yung pinaka-edge nito, ang minimum ko na requirement mula dito sa wall na to hanggang doon sa last landing edge is at least 80. So, ang drawing na to yung maaaring indicative. So, ang taas kasi natin doon magdidikta yung magiging angle, yung lapad at saka taas nitong hagdanan. So, kailangan 13 steps siya. Okay. So, once na nagawa na natin tong hagdan, i-retain natin tong area na to. So, yung hagdan natin may space sa ilalim. I-retain natin tong area na to and magiging siyang storage room. So, magiging ganyan ang itsura niya. So, ito is gawa sa drywall. Then, after that, maglalagay tayo ng handrail. So, yung handrail dito, yung drywall kasi maaaring malambot masyado. So, iniisip ko is nakasuporta siya dito sa landing natin. So, para tumigas siya. On the other side, yung handrail naman dito, since ito is konkreto, so, dito natin siya ikakapit. So, once pala tayo nag-open dito ng slab, there's a chance na itong wall na to is hindi ito sagad hanggang slab. So, ang una natin gagawin, kailangan natin itong i-hollow block. Okay? Kasi, eventually, ito yung magiging lalagyan ng gabay natin para sa hagdanan. So, once na nagawa na yan, i-reinstate na yung bintana. Then, yung aircon is, yung aircon na open is, kokobera natin to. Kasi yung isang aircon na maliit, ililipat dito sa kwarto na to. Then, once everything set dito, na-reinstate yung mga tiles, nagawa yung ceiling, that's the time na aalisin itong board up. Then, bago alisin ng board up, syempre yung second floor, ready for occupancy na yan. So, itong paligid na to na currently is hindi siya naka-tiles. Dapat naka-tiles na siya. So, isa pala akong babanggitin na challenge dito. Ito yung sa may toilet. Okay. So, ito kasi yung reflected na toilet, no?
So, ito yung dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng staging dito. Kasi, magkakaroon tayo ng opening para dito sa water closet. Then, isa para sa drain nitong lababo. Then, another isa para dito sa shower. So, ito is magkahiwalay ito na tubo, sanitary and yung ating water pipe o yung drain water pipe. So, ito yung isang sample na mistake na pwede nating mangyaring magawa. At with aid nga ng 3D na to is madali nating makikita. Kasi yung una, ang ginawa ko is pinatakbo ko lang ng diretso yung tubo dito. Which is, hindi ko nakita agad. May hagdan nga pala dito. So, ganito ang mangyari dyan pagka hindi siya na-consider. Yan. Oh. So, mali na yan. So, dapat yung tubo nitong, ang fix dito is yung layout ng banyo will be like this. Pero yung tubo niya, itong tubo ng inodoro, kailangan siya lumiko dito. Dito siya ngayon lalabas. Awas dito sa hagdan. Same thing dito sa drain, water drain natin na hindi siya nakahalo sa sanitary, nakaiwalay ito. Nakaawas din siya. Dito siya ngayon lalabas. So, ito yung example ng mali na pwedeng mangyari. Yan, mali yan. So, hindi dapat ganyan. Anyway, ito yung opening, another opening na kailangan nating i-consider aside dun sa opening ng slab. Okay. So, ang magiging final product niyan is magiging ganyan. And ito na yung yan. So, ito na siya. Diba? Yung opening natin sagad sa wall ng banyo. Ito is wall ng banyo to. Then dito, mula dito, metal handrail with wooden handle. Yun na yung pababa. Yan, magkabilang side. Ayun lang. Ipoprovide ko yung mga drawing nito after ko siguro isend tong video na to. Yan, maraming salamat. La vida es un carrusel.